Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si VP Inday Sara Duterte alias Siminit, alias Pusit. Na kung saan mga kababayan, mainit pa rin ho pinag-uusapan, Luzon, Visayas, Mindanao or buong mundo na ito, buong kalawakan na ito. About ho rito sa kanyang nakabinbing kaso na impeachment trial sa Senado na siyempre ipinasa ho ng House of Representatives na nakatanggap ho ng 250 na pirma na mambabatas at nadagdagan pa ho, may humabol ho ng 25, 25 mambabatas. Eto mga kababayan, alam naman na ho natin ito si VP Inday Sara Duterte nag-file ho ng petisyon sa Korte Suprema o dyan ho sa Supreme Court na para ipawalang bisa ho yung nilagdaan ho ng mambabatas na 215 at 25 mambabatas na nadagdag. At hindi ho matuloy siyempre ang impeachment trial dyan sa Senado. O siyempre pag napawalang bisa yung mga pumirma na mambabatas, hindi na may impeachment trial yan. Wala na ng bisa yung mga pumirma, ano pa itatrial dyan, di ba? O ito mga kababayan, alam naman natin, ito si VP Inday Sara Duterte, sabi ko nga, mahilig magpalakas loob ito eh. Pag i-interviewin sa media or magpe-press conference, lagi niyang pinamumuka sa mga manonood, sa mga reporter media, na para bang ang dating baliwala lang sa kanya itong mga nangyayaring ito. At para bang ang dating hindi siya nag-iisip, hindi siya nag-aalala. Sabi niya pa nga nung nakaraan, di ba? Mas masakit pang maiwanan ng boyfriend or girlfriend kaysa ma-impeach ng House of Representatives. Di ba, sabi niya pa yan? 1 month mahigit ago or mga 2 months ago, sabi niya pa, nagpapasalamat daw siya, may mga nag-file na ng impeachment na iba't ibang grupo. Sabi niya, salamat. At kahit paano, na-file na yan, masasagot na natin ng tama yung mga dapat sagutin na mga katanungan. Ganyan, ganito. Na para bang ang dating, kala mo may nakaredy talagang sagot. Kala mo talaga. Kung pakikinggan mo, kala mo talaga tunay, no? Nambablap din, no? I like your style. Ito mga kababayan, naalala nyo, may mga mambabatas na kung saan parang gusto yata i-check ho yung kanyang mga yaman, ari-arian, mga bank statement na kung saan may mga ari-arian na hindi yata naka-declare sa ano ba tawag dito, yung sa government kapag empleyado ka ng gobyerno. Basta yun na yun, nakalimutan ko lang. Ito mga kababayan, mukhang isa ito sa mga dahilan kung bakit ito si VP Inday Sara Duterte nag-file ho ng petisyon sa Supreme Court na ipawalang bisa ang mga pumirma at ipawalang hindi matuloy ho ang impeachment trial dyan sa Senado. Ito, according ho dito kay Congressman Gonzales, ayan o, maaari umanong natatakot si Vice President Sara Duterte na may sa publiko ang kanyang bank records. Kaya nag-hain ito ng petition sa Korte Suprema upang pigilan ng Senate impeachment trial. Sabi pa rito ni Congressman Gonzales, natatakot na sila kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Mukhang totoo ang allegation on corruption lalo't masisilip ang bank records. VP Duterte's petition is nothing more than desperate attempt to evade accountability. Ayan mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, nung una nagpapasalamat siya, sabi niya, thank you raw na may mga nag-file ng impeachment, ganyan, ganito, at masasagot ang mga katanungan ng formal, may mga ganun pa siya. Kung pakikinggan mo, para bang, kala mo tunay, ano? Tapos sabi niya pa, nagmalaki pa siya nung nakaraan sa press conference siya. Sa press conference niya, sabi niya, mas masakit pa ma-impeach ng House of Representatives.
mas masakit pa maiwanan ng boyfriend or girlfriend kaysa ma-impeksyon ng House of Representatives. Tapos tawa-tawa siya eh. Kumbaga nagpapalakas loob itong si girl. Sabi ko nga, mga kababayan, hindi naman kailangan dito ng matapang. Ang kailangan dito masagot yung mga katanungan. Kahit ikaw pa ang pinakamatapang na babae sa buong Davao, wala namang problema doon, ma'am. Ang importante dito, malaman naming mga Pilipino, mga kababayan natin, kung saan talaga napunta or totoo o hindi ba totoo ang mga inaakusa sa'yo na nagkaroon ng corruption, nagkaroon ng anomalya diyan sa DepEd at OBP. Yun yung kailangan dito eh. Ha? Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong interview. Ha? Ni Congressman Joel Chua na kung saan nako, matindi ito. Pakinggan nyo ha. Congressman, good morning po sa inyo, sir. Good morning, Kong. Joel Hi, Chua good po. morning, Doris Congressman. and Alvin, at mabuhay po kayo. Buhay din po kayo, Congressman Joel. Mahingi po ng reaksyon. Finally, nag-file na po na ang kampo ni Vice President Sara sa Korte Suprema questioning the impeachment process and even wanted to nullify. Wala daw yan. May technicality dyan. Walang bali. Walang bali yan. Oo. Alam po ninyo, nagtataka nga ako kung bakit sila nag-file ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema, samantalang sinasabi nila na handang-handa naman sila na harapin itong impeachment trial. At kung hindi ako magkakamali, ito yung kinumpara pa ng ating Vice Presidente sa magjowa ba? Parang ganon, kung hindi po ako... Sabi niya, mas masakit pang hiwalawayan ng jowa, ng boyfriend o girlfriend kesa sa ma-impeach. Oh. Kaya nga po, so parang she was trying to tell us na parang baliwala lamang ito. Tapos ngayon, parang gusto nilang pigilan ang impeachment. Naaalala ko pa na meron siyang interview na November pa lang daw pinaghahandaan na nila ito dahil yun daw ang sinabi ni Representative Franz Castro. After daw ng kanyang press conference, magmi-meeting daw sila ng kanyang abogado. Handang-handa daw. Meron bang handang-handa? Nagmi-meeting ang mga abogado tapos eto pinatitigil ang impeachment trial. Wag daw, kumbaga wag gawin. At pinawawalang bisa ang mga pirma. Ano nangyari, Ma'am BP? Kaya naman pala nung nag-file sila sa Korte Suprema, wala man lang patawag sa mga media. Nilihim nila yung pag-file ng petition. Bakit? Para siguro hindi matanong si BP Inday Sara Duterte na, ma'am, sabi nyo, handa na kayo. Ma'am, sabi nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend or girlfriend kaysa ma-impeach ng House of Representatives. Sabi nyo na nakaraan, nagpapasalamat kayo na may nag-file ng impeachment para masagot nyo ang mga tamang katanungan, formal, sa Senado. Bakit ito pinatitigil ninyo? Kasi mga kababayan, pag ito nagsimula na ang impeachment trial sa Senado, lahat nabubulgar dito. Ha? Kahit gaano pa karami ang abogadong kunin ni BP Inday Sara Duterte, kahit gaano pa kagagaling, ang ebidensya manggagaling din naman kay BP Inday Sara Duterte doon sa kliyente nila na kinakailangan sa SWAC ang mga ebidensyang ilalabas nila sa report at audit ng Commission of Audit, COA. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, magmula nung ako'y nagkaisip at nakinig sa mga usaping politika, ngayon lang ako nakarinig ng issue na kung saan kahon na kahon yung politiko sa isyong grab. Kahon na kahon. Isipin mo, kahit anong paliwanag mo, kahit anong palusot mo, kahit anong pakita mong ebidensya, ganito, ganyan. Kung hindi naman suswak ito, doon, sa audit ng COA or Commission of Audit, wala ito. Isipin mo, ito na lang 400 plus na resibo na kung saan ito rin yung mga nakatanggap ng confidential fund.
Tapos isa yung pinakamalaking nakuwang confidential fund, yung Mary Grace Piatos. Isipin mo, wala namang ganon. Wala namang ganon nag-i-exist na tao na Mary Grace Piatos. Yun daw may pinakamalaking nakuwang pondo sa confidential fund. So, ibig sabihin, gumawa lang ng mga resibo para kunyari may mga nakatanggap. Pero baka binulsa talaga. Sabi ko nga bakit kayo pinatitigil ni VP Inday Sara Duterte? Itong impeachment trial, dalawa ang nakukuha mo ritong kumbaga benefits Mapapatunayan ni VP Inday Sara Duterte na walang katotohanan ang mga pinaparatang sa kanya na may nangyaring anomalya, graft and corruption sa DepEd.OBP. Kaya para sa kanya rin itong gagawing impeachment trial para malinis niya ang pangalan niya. Kasi hindi mo naman malilinis pangalan mo, Ma'am VP, sa mga pa-press conference mo. Kasi sa press conference, wala naman kung ano lang naman ang isagot mo dyan, tatanggapin lang naman ng mga reporter at media yun Hindi naman malalaman ng reporter at media na nagsisinungaling ka, wala silang basihan para masabi yun Dahil wala naman silang mga hawak na kung ano-anong magpapatunay na kung may kinalaman kang may ginawa kang hindi maganda or hindi So hindi mo doon mapapatunayan ito Doon talaga to sa impeachment trial sabi ko nga, bakit pinapatigil mo ang impeachment trial at pinapawala mong bisa ang mga pumirma kung meron kang mga sapat na ebidensya para ma-block mo at mapatunayan mo at maisampal mo sa Senado na ako wala akong ginawang katiwalian, wala akong ginawang pagbubulsa at graft and corruption. Ito mga ebidensya. Di ba para sa'yo rin ito? Bakit pinatitigil mo? Bakit pinatitigil mo? Ayaw mo ba malaman ng taong bayan? Ayaw mo ba ipaalam sa taong bayan na wala kang ginawang katiwalian base sa mga ebidensyang ilalabas mo? Ayaw mo malaman? Ay, nako. Diba? Dalawa lang yan. Mapatunayan mo na wala kang ginawang katiwalian o mapatunayan ng mga senador, mga hukom doon na may ginawa ang katiwalian. Dalawa lang yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, Ma'am BP, bakit mo pinapahinto ang impeachment trial? Ayaw mo ba malaman ng taong bayan na mahal mo? Na maipaalam mo sa amin na wala kang ginawang katiwalian? Ayaw mo ba ipaalam? Ayaw bang maihatag sa Senado ang mga ebidensya mo? Kung meron. Kahon na kahon, grabe, Impeachment. Alam po ninyo, Alvin, Doris, ito pong proseso ng impeachment ay ginagawa po natin. Ako po naniniwala, ito na rin po yung pagkakataon para maipaliwanag niya yung mga akusasyon labang sa kanya. This is the proper forum. Diba? So ngayon, kung hindi po niya ito paliliwanag ng maayos, hanggang ngayon at sa isip ng ating mga kababayan, ang questionable pangalan na Mary Grace Piatos ay patuloy na magiging questionable. Kaya sa tingin ko, bakit nila kailangan gawin to kung hindi sila natatakot? Paano kung Congressman Chua, Representative Chua, sir? Paano kung dito niya may papaliwanag ang mga dapat niya ipaliwanag pero puro paliwanag, laway lang puhunan, walang ebidensya. Kasi sa totoo lang, hindi pwede rito yung puro laway ang puhunan mo. Kumbaga halimbawa magpapakita ang COA or ang Senado na ito yung mga pera na na kailangan ilabas nyo sa napunta. Hindi po pwede dito yung explain mo, napunta kay ganito, napunta kay ganito. Hindi pwede. Hindi pwede yung laway puhunan Kailangan dito paliwanag at merong nakaakibat na ebidensya, mga documents, mga black and white na documents. Nalihitimong documents. Na hindi yung mga resibo ng mga may Mary Grace Piatos na wala naman palang taong ganun.
Kaya nga sinabi ko sa inyo, ulitin ko, ngayon lang ako, sa tinagal-tagal kong nakikinig sa mga politika, mula na nagkaisip ako, ngayon lang ako nakarinig, may sinusundang istorya, na talagang kahon na kahon. Kahon na kahon. Kita mo naman, oh, nag-file ng petition na ipawalang visa ang mga pumirma. Huwag ituloy ang impeachment trial. Isipin mo, bakit papahinto mo kung may mga sapat kayong ebidensya? Di ba dapat ka excited ka dahil hawak mo mga ebidensya at mapapatunayan mo nang wala ang kasalanan? Bakit pinahihinto? Nako, matindi itong mangyayaring impeachment trial na ito. Sigurado. Ha? Isipin mo, lagi na lang pinamumukha ni BP Inday Sara sa mainstream media, sa kanyang mga press conference na parang bang ang dating pag pinakinggan mo yung tono ng pananalita niya, para bang hindi niya iniintindi ito. Parang binabaliwala niya lang. At para bang sigurado siyang makakaligtas siya sa isyong ito. Tapos deep inside pala takot na takot na. Isipin mo, nag-file ng petition. Pinahihinto ang impeachment trial, tapos pinawawalang visa pa yung mga pumirma doon. Ay, naka mga kababayan. Tapos mukhang magkakabulgaran pa yata dahil malalaman dito yung mga ibang ari-arian ni BP Inday Sara Duterte hindi ho nakadeclare sa SALN. SALN pala tawag doon. Na dapat dinideclare yan. Tapos yung mga bank records niya malalaman. Kasi unang-una, kung hindi ka naman negosyante, at kung may negosyo ka naman, hindi sapat yon para makabuo ka ng ganyang kalalaking pera. Saan galing yan? Saan galing yan? Ay, nako. Mas masakit pa raw iwanan ng girlfriend. Ang dali sabihin yung gano'n, yung pala iba pala nararamdaman, masakit naman pala din talaga. Hindi lang pinakikita, hindi lang pinahalata. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pasamantalangin yung lingkod, Don Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.